18:22. Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan siya. Naghahambog lang yon. Nagsasalita, di naman natutupad, hambog lang yon, yabang lang yon. Parang si Kibuloy, nagsasalita, di naman nangyayari. Let it be known unto all Filipinos that the Father has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Gibo Teodoro. Pagdating na eleksyon, talo. Bumaliktad pati si Kibuloy. Halatang-halatang sinungaling Pakita natin ang istorya. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Gibo Teodoro. Nag-appoint na raw ang Almighty Father niya ng presidente para sa Pilipinas. Kaso, nung mag-eleksyon, yung in-appoint ng Almighty Father niya, natalo. Kaya siya appointed son din talo rin siya. Parang si Gibo. Pareho silang appointed Yung isa appointed president, siya appointed son. Kung mga nakikinig kayo, mga alagad ni Kibuloy, huwag kayo maniwala dyan, niluloko lang kayo. Kasi bula ang propeta yan Sabi ng Diyos, 18:22. Kung ididemanda nyo ko, idemanda nyo 18:22 ng Deuteronomio. Kasi pag isang propeta nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, ang sinabi hindi nangyari, hindi sumunod, ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan. Kayabangan lang yon. Hangin lang ng utak niya yon. Huwag mo siyang kakatakutan. Kaya hindi ako takot kay Kibuloy Sinumpa pa ako niyan Sabi niya, within 6 months, mamamatay na si Soriano. Sinabi niya, February 2005. February 6, 2005. Kaya dapat, August 6, 2005, patay na ako. Kasi sabi niya, mamamatay na raw ako kasi kinakalaban ko siya. Hindi ko naman siya kinakalaban. Lalo ngayon, hindi ko siya kakalabanin. Nakakatakot siyang kalabanin kasi may kakampi siyang makapangyarihan, Hindi ko siya kinakalaban. Ang kinakalaban ko yung aral niya na nagsasalita siya sa pangalan ng Diyos, ginagamit niya, hindi naman totoo. Tapos babaliktarin niya. Sabi niya ang appointed president daw si Gibo Teodoro. Nung nasa power na si Aquino, malakas na siya kay Chris. Sabi niya kay Chris? Pakita nga natin. See, Pastor, you should have had faith. Ang revelation ko naman talaga si Pinoy, pero I have given my word to Gibo. Oo nga Pakita mo? Para kasinungaling, walang kaparehong kasinungalingan to. Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman talaga noon si Pinoy. Kaya lang, I have given my word to Gibo. Biro mo ginagamit mo pangalan ng Ama. The Almighty Father have appointed, sabi mo. Yung pala nung oras na yon, hindi pala talagang si Gibo at si Pinoy pala. Dito sa oras na niloloko mo lahat ng miyembro mo, mga miyembro ni Kibuloy, mag-isip naman kayo, kawawa naman kayo. Ginagawa pa kayong taga-kolekta ng pera sa iba-ibang bansa. Kung saan-saan nakakarating mga miyembro niya, nagpapalimos Dinadahilan yung mga bata. Kawawang Pilipino maaakay nito. Biro mo sa harap-harapan gagamitin mo yung pangalan ng Diyos na alam mo pala na ang revelation mo ay si Pinoy, kaya lang naibigay mo na ang iyong salita kay Gibo. Kahit patayin mo na ako, pagka yun ang sinabi ng Diyos, hindi ko babalik ta rin. Napakatindi ng kawalangyaan nitong taong ito. Kaya mag-iingat kayo sa ganyan, mga kapatid, mga kababayan. Pagka may nagsasalita, hindi natutupad, hindi sa Diyos yan, mga manluloko yan.
Kagaya nito na si Gibo raw, yung pala hindi alam niya naman palang hindi si Gibo kung totoo yung sinasabi niya kay Chris. O kaya lang bumabaliktad lang siya. Ganun ang kahulugan niyan eh. Ngayon, ang ibig kong sabihin, mga kapatid, lalo na kay kapatid na Meryl, pag kami magsasabi sa'yo kung anong talagang petsa dadating si Kristo, sinungaling agad yon.